Mic test. Mic. 1 up, 5 down. Oo. So, di ba yung normal? 1 down, 5 up. Meron tayong problema. Hindi umaandar yung quick shift natin. Kasi pwedeng up shift ng pababa. So, tama yung nag-comment na sandali, ayaw na susi ko. Pag nababasa, ganyan eh. Ewan ko bakit. Parang tinatry ka nila talagang unahan, which is very delix kasi lalo na hindi ko alam yung mga galaw nila. Tulad nun, medyo presko dito ah. Kumahanan natin ng shot si Chris. What if palapas pala tong pinasukan namin, no? Wait lang nga, pa-conception ba to? Pa-conception niya yun eh? May gagawin lang tayo today. Kunin muna natin yung motor. Samahan nyo lang akong makalikot. Tagal ko na gustong gawin to. GP shifting. Palitan lang natin siya ng GP shifting. Para 1 up, 5 down na siya. 1 up, 5 down. Oo. So, di ba yung normal? 1 down, 5 up. Baliktarin natin siya. GP shifting. Hehe. Kailangan ko palang ipadak, no? Sandali. So kaya pala siya tinawag na GP shifting kasi ito yung gamit sa MotoGP. MotoGP, GP shift, 'di ba? Nalalaman niyo mamaya. So basically ito lang siya. Ito kailangan natin siyang malipat doon. So babaliktarin lang natin 'to. So kaya pala siya tinawag na GP shift kasi usually 'di ba yung mga nasa MotoGP, pag lumiliko silang pakaliwa or pag nakahiga na yung kaliwa, hindi kasi pwedeng yung paa nila nasa baba kasi sa sayad hindi sila makapag-shift up. Mas madali siya kung nasa taas kasi pipindutin mo lang. Yun yung gagawin natin ngayon. Problema kasi is hindi ko siya mabaliktad kasi itong wire na to tatama na siya dito dun sa chain guard, sprocket, ewan ko kung anong tawag dito, pero chain guard siguro or sprocket, ewan ko. Kung may ipit siya, masa-stress yung wire. So yung gagawin natin is ibabaliktad din natin itong buong shifter natin. Tanggalin muna natin syempre. So ito siya, pakita ko siya sa inyo ng nakabaliktad. Tapos hindi nakabaliktad yung quick shift. Yan o, kita nyo ba yung wire? So yun yung wire. Sobrang nasa-stress siya. Kaya mas maganda na ibaliktad din natin ito. Yung buong quick shifter. Paano? Hindi ko alam eh. Alamin na lang natin. Natanggal ko na siya. Ito na. Nabaliktad ko na din. Kaso pangit na. Hindi siya maganda. Ganito na lang siguro. Pangit niyang tignan eh. Ganyan na lang siya. Hindi naman siguro mas stress yung wire. Mas stress pa ako. Higpitan muna natin. Narinig nyo ba yan? Okay na siya. Tapos na. Hello guys and welcome back sa panibagong vlog. Meron tayong problema. Hindi umaandar yung quick shift natin.
Ayaw niya oh. Hindi siya pwedeng upshift ng pababa. So tama yung nag-comment na sinabi niyang yung upshift ay yung quick shifter natin for CB, umaandar lang siya pataas. Magka-clutch tuloy tayo. Anyway, kasama natin ngayon si Chris. Pupunta siya ng LTO kasi nawala yung plate niya at kailangan niyang magpa-gawa ng authorization to use an improvised plate. Samahan lang natin siya sa LTO kung saan tayo nagpa-renew. Tapos sasamahan naman niya ako sa Tarlac kasi kailangan ko magpasukat dahil ikakasal yung kaibigan natin at kinuha niya tayong abay. Tapos try natin humarap ng tools doon sa LTO kasi hindi nga umaandar yung quick shift. Sana may gamit dun sa ano, sa may LTO, pangkalas lang ng quick shift. Kalasin natin siyang mabilisan. Dali lang naman siya eh. Kailangan ko lang ng 10 na wrench. Hindi talaga umaandar. Ibabalik na natin siya. Kailangan natin siyang mabalik soon. So hindi ko alam kung nauna si Chris, pero kasi kailangan kong magpagas. Kailangan natin siyang abangan. Ayan na siya. Hindi ko alam kung nakita niya tayo. Oh, ito na siya. Wala mamandar tang quick shift. Quick shift? Wah, dapat pa-apya mo talaga. Uy, sandali, ayaw na susi ko. Pag nababasa, ganyan eh. Ewan ko bakit. Ito na LTO. Nabaliktad na natin mabilisan. So finally, tapos na kami sa LTO. Tapos na-adjust ko na rin yung shifter natin kasi hindi nga umaandar yung quick shift natin. Hindi pala siya umaandar ng baliktad. Okay na siya. Kailangan ko pa yata siyang i-adjust ng ikot kasi hindi tama yung lusot ng paa ko. Pero at least naayos na natin siya at umaandar na yung quick shift natin. Hindi na tayo mahihirapan mag-shift. Final destination. So ito, malapit na kami dun sa pasukatan ng damit. Hindi ko lang alam kung aling building. Prime daw eh. Feeling ko ito. Mukha siyang Prime. Ito, the Prime. Kami aakyat muna para magpasukat. Parang may elevator pa. Hagdan na lang tayo kaysa maghintay pa tayo ng elevator. Ay. Ha? Nakatakot main road na. Dati mo matatakot yung mga siguro. Ako ever since. Wow. Tapos na kami. Mas mabilis pang magpasukat kaysa dun sa LTO. Well, syempre, mas mahaba yung pila dun sa LTO eh.
At least dito wala nang pila-pila. 2 minutes, wala man yata 2 minutes eh. Anyway, so bottom line, ang quick shifter ng Honda is hindi umaandar pang GP shift kasi nire-read yata niya yung paangat. Since hindi siya aangat, bababa nga siya, hindi siya pwede. Ayun, yung mag-shift kanina as in sobrang tigas. So ginagawa ko, babalik ko lang yung gas para clutchless lang siya. Tapos pinalitan ko na rin kaagad, buti may tools pa yung motor ko. Kasi baka pag hindi natin pinalitan agad, malito siya dun sa reading niya kung pataas pa baba kahit na nagka-clutch tayo. Kasi meron pa rin tong computer eh. So para safe na lang, in-adjust ko na rin siya kaagad. Mga tao dito wala mang helmet oh. So mag-aano na pala kami, mag Luisita exit na lang kami para expressway na lang. At wala na kaming isipin sa main road. Kahit pala siya nadedelikaduhan sa main road, wala ko rin naman. Hindi mo kasi alam kung merong biglang sisingit. Tsaka merong mga scooter, maliliit na motor na nakikipagpaligsahan talaga. Parang tinatry ka nila talagang unahan, which is very delix kasi lalo na hindi ko alam yung mga galaw nila. Tulad nun, bigla na lang siyang lumiko, may tricycle pala sa harap niya. Dapat pag main road, extra careful ka talaga. Hindi ko pala alam kung gaano ka ikli yung magiging video na to. Kasi nung ayaw mag-shift, nung ginawa akong GP shift, nalungkot ako. Sayang kasi kasi tagal ko nang gustong gawin yun. Pwede siya kung naka stock shifter tayo, pero kasi hindi tayo naka stock shifter eh. Wala na, pauwi na lang na tayo. Sa bahay na lang din ang kain para tipid. Pakita ko sa inyo yung daan from Luisita to papasok ng Esitex. Sobrang layo niya sa sibilisasyon. Ituro ko na rin sa inyo kung saan nagtitenis si daddy minsan. Saan nagtitenis siya minsan dito eh. Ayan ay logo ng Esitex, pero sobrang malayo pa siya talaga. Oo, di ba? Ganda ng tanawin dito. Balak kong dalhin yung camera eh, kaso mukhaambon kasi kanina. Para lang makapag-picture. Gusto ko lang mag-picture kanina yan oh. Kahit dito lang, pwede na. Ito, dito nagtitenis si daddy. Hindi ko napakita masyado kasi may van na nakaharang. Anyway, medyo presko dito ah. Kumuha na natin ng shot si Chris. Bawi na lang tayo dito. Hindi tayo masyadong nakapag-vlog eh. Bawi na lang tayo dito. Ayan o, meron na namang signage ang Esitex, pero sobrang layo pa niya. Alam ko medyo pangit din yung daan dito eh, kaya hindi tayo pwedeng mag-overtake masyado. Ganyan pa kalayo yung daan. Nakikita nyo ba kung pang expressway pa to? Parang hindi na, diba? Parang nililigaw na tayo. Pero ito, nakikita nyo itong paakyat na to. Ito na yung pa-Esitex. Hindi ko alam kung bakit siya ganyan kalayo. Pero before, as in super before pa, itong daan na to, hindi pa siya sementado. Puro ano pa siya, puro anong tawag din? Rough road ba? Nang ganun. Malubak talaga. Kasi hindi siya sementado. Hello. But anyway, eto na. Papasok na tayo ng Esitex. Siguro dito ko na lang din tatapusin ang vlog. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli syempre. Bye bye. What if palapas pala tong pinasukan namin, no? Wait lang nga, pa-conception ba to? Pa-conception niya yun eh. Sige. Ali, baka T-Flex. Okay. Oh sige.